buhay. Ang pangalan ng lalaking ito na mayroong alagang isang lobo ay si Hukrang, na kung isasalin sa Tagalog ay nangangahulugan ng itim na lobo o black wolf sa Ingles. Siya ay isang mandirigma ng Southern Barbarian Beast Palace, at siya ay nag-iikot sa paligid ng kagubatan upang magpatrol nang marinig niya ang mga kakaibang tunog at nakatagpo ang grupo ng angkan ng Tang. Sinabi nito na ang lugar sa unahan nila ay pagmamay-ari ng angkan ng Beast Palace, ito'y isang lambak na tinatawag na Beast Valley. Ibinahagi itong impormasyon, ipinaliwanag ni Hukrang na dahil sa ganoong rason, hindi na pwedeng magpatuloy ang ating bida. Naunawaan ito ni Soryong at pinasang-ayunan sa pagsasabi na sila ay babalik na lamang. Ngunit bago nito ay mayroong bigla na lang importanteng bagay na naalala ang ating bida. Kaya sinabihan niya si Hukrang na maghintay muna, ito ay dahil mayroon siyang kailangang sabihing importanteng bagay bago ito umalis. Interesado itong malaman, nagtatakang natanong ni Hukrang kung ano ang bagay na ito. Kaya inalok siya ng ating bida kung maayos lang ba sa kanya na sila ay umakyat sa tinutukoy niyang burol. Maya't maya pa ay ang kanilang pag-akyat dito, kung saan makikita natin ang pagsunod ni Hukrang sa likod ni Soryong. Sa sandaling maabot nila ang tuktok ay labis ang naging pagkagulat nitong lalaki sa kanyang nakikita. Ito ay dahil bumungad sa kanyang harapan ang mga kulay pulang bagay na bumabalot sa malaking bahagi ng kagubatan. Walang ideya kung ano ang kanyang nakikita, natanong ni Hukrang kung ano ang mga iyon. Sinagot siya ni Soryong na ito ay maraming bilang ng mga langgam na tinatawag na Army Demonic Ants, sabay paliwanag na ang kakaibang tunog na naririnig nito ay galing sa paggalaw ng mga insekto. Dahil pansin din ni Soryong na mukhang patungo ang mga ito sa teritoryo ng Beast Palace, natanong niya kung hindi ba ito delikado dahil ang lokasyon ng kanilang palasyo ay nasa isang makitid na lambak. Naiintindihan ang sinabi ng ating bida, pinasang-ayunan ni Hukrang na ito nga ay mapanganib. Kasunod ay ang pagsasabi niya na siya ay kaagad na babalik at iuulat itong bagay sa kanilang palace lord. Nanghingi naman siya ng pabor kung pwede bang sumama ang mga miyembro ng angkan upang ipaliwanag ang patungkol sa mga langgam. Mariin naman itong pinasang-ayunan ni Huayon at ni Gupi habang nilalaro ni Yowa ang lobo sa kanilang likuran. Dahil napakahalaga ng oras, iminungkahi ni Soryong na sila ay tumungo na kaagad sa Beast Palace. Paliwanag pa ni Soryong na ang mga demonic ants ay tahimik na nagpapahinga ngayon dahil ito'y gabi, subalit sa paglitaw ng araw ay magpapatuloy ang mga ito sa pagragasa sa kagubatan. Inihambing niya din ito na ito'y parang isang tahimik na dagat bago lumitaw ang napakalaking alon. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa teritoryo ng Beast Palace kung saan mayroon tayong makikitang napakagandang mataas na palasyo na napapalibutan ng kabundukan. Sa pasukan ng nasabing lugar ay ang pagdating ni Hukrang na kasama ang grupo ng angkan ng Tang. Nasisilayan ang paligid, wika ni Soryong na ito pala ang Beast Palace, na siyang sinagot ni Hukrang na siguro 100 taon na ang nakalipas nang muling makapunta dito ang miyembro ng angkan ng Tang. Nakikita ang mga mamamayan ng lugar na mayroong iba't ibang uri ng alagang hayop, tinukoy ni Soryong na mukhang ang lahat ay nagpapalaki ng kani-kanilang mga hayop. Saad naman ni Huayon na ang Southern Barbarian Palace ay sinasabing walang kapantay sa pagpapasunod ng mga hayop kahit pa na ito'y ikumpara sa Central Plains. May tuwa namang sinabi ni Hukrang na ang malaking bilog na bakanteng lugar sa may pasukan na kanilang nadaanan ay ang pinaninirahan ng mga mababangis na hayop, at mula rito ay mga tirahan ng mga tao. Dagdag pa niya na ang Beast Palace ay naghuhugis na parang dalawang bilog na pinagsama. Nakikita itong teritoryo ng Beast Palace sa kasalukuyan, nagugulat na sinabi ni Huayon na ito ay lubos na napapaligiran ng matatarik na kabundukan. Ito'y pinasang-ayunan ni Hukrang sa pagsasabi na ito'y tama, at kung mababantayan ng husto ang pasukan, wala itong pinagkaiba sa isang fortress. Samantala si Soryong na nakikita at patuloy sa pagmamasid sa paligid ay napaisip lang na kung ang pasukan ay mahaharangan, sila ay magiging parang isang daga na nasa loob ng isang patibong. Maya't maya pa ay ang pagdating nila sa pasukan ng palasyo kaya ipinakilala ni Hukrang ang kanyang mga kasama na bisita galing sa angkan ng Tang, pagkatapos noon ay may boses naman ang lumitaw galing sa loob ng gusali na nagsasabi na sila ay papasukin. Sa sandaling makapasok ang grupo sa silid ay natigilan sila sa kanilang kinatatayuan,
Ito ay dahil bumungad kaagad sa kanilang harapan ang mga matataas na opisyal ng Beast Palace na nagpapalabas ng malakas na presensya at mayroong tig-isang alagang hayop. Habang inaamo ang mabangis niyang alaga sa tabi, malugod ng isang lalaki na tinanggap ang mga bisita. Kasunod ay ang pagpapakilala ng matandang lalaki na mayroong malaking pangangatawan at maraming peklat sa mukha bilang namumuno sa Southern Barbarian Palace na si Meng Ho, na nangangahulugan sa Tagalog ng mabangis na tigre. Dali-dali namang nagbigay pagrespeto ang grupo at nagpakilala sabay sabi na ikinagagalak nilang makita ang Palace Lord. Tanong nitong Palace Lord kung sila ba ay naglakbay pa sa Yunnan upang mangdakip ng mga nakalalasong nilalang. Paliwanag pa niya na narinig niya ang kanilang kwento sa mga mandirigma kaya siguradong mas mayroong maraming kaalaman ang angka ng Tang patungkol sa mga nakalalasong nilalang kesa sa kanila. Kasunod ay ang malakas nitong pagpapalabas ng buntong hininga at parang walang pakialam na pagtatanong kung ano ba talaga ang mga demonic ants at paano sila napadpad dito, na siyang ikinagulat naman ng grupo. Kahit na ganoon, nagbigay pagrespeto si Soryong at nagpatuloy na ikwento ang lahat ng mga nangyari. Ipinaliwanag niya din dito kung gaano kadelikado ang mga army demonic ants, gaano nakapipinsala ang kanilang kapangyarihan, at iminungkahi na agad-agad nila na kailangang lumikas. Bagamat ang reaksyon ng mga ito ay ang hindi inaasahan ni Soryong dahil pansin lang natin ang pagkunot ng noo ng Palace Lord. Kasunod habang ito ay nagpapalabas ng seryosong mukha, naiinis nitong natanong kung ang sinabi niya ba ay kailangan nilang lumikas. Tanong pa niya kung ang ibig ba nitong sabihin ay iiwan nila ang tahanan na pinrotektahan nila sa loob ng 300 taon dahil lamang sa mga langgam. Samantala mabilis na tumutol ang isang babae sa kanyang tabi sa pagsasabi na huwag itong makinig sa isang lalaki na nanggaling sa Central Plains, at bigyan niya ito ng 500 wolf dogs dahil uubusin niya ang lahat ng mga insekto. May kumpiyansa at buong loob pa niyang sinabi na marami lang ang mga langgam pero hindi sila espesyal, at ang mga tao na nanggaling sa Central Plains ay mahilig lang na magpalaki ng kwento. Ito'y hindi tanggap ni Soryong kaya pasigaw niyang iginiit na hindi siya nagsisinungaling. Saad pa niya na kung ang ibig ba nitong sabihin ay 500 aktwal na mga lobo, silang lahat ay mauubos lang sa isang kisap mata. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig, pag-alit na natanong ng babae kung ano ang sinabi nito. Samantala pabulong na sinabi ni Huayon sa kanyang kasintahan na ang sinabi niya ay hindi magalang. Subalit buong loob lang na ipinaliwanag ni Soryong na ang mga nilalang na ito ay hindi mga ordinaryong demonic ants kaya maglilikha ito ng napakalaking pinsala, at natanong niya kung gaano kaya kalungkot kung masasaktan o mamamatay ang mga hayop dahil dito. Bagamat pasigaw lang na iginiit ng babae kung ano ang nalalaman ng gaya niya na nanggaling sa Central Plains patungkol dito, wika pa niya na silang mga tao galing roon ay kinakain ang sarili nilang mga aso kaya syempre hindi sila maiintindihan nito. Dahil sa sinabi ng babae ay nag-apoy si Soryong sa pagkainis habang napapaisip na nagpapalaki lang sila ng ibang uri ng hayop, pero ang mga sinabi nito ay napakalupit. Marami mang makakayang tiisin ng ating bida, ngunit hindi niya kayang palampasin ang sinuman namang insulto sa pagmamahal niya sa kanyang mga alaga. Habang nakatayo sa kanyang kinaroroonan na nag-aapoy sa galit, bigla na lang binuksan ni Soryong ang kanyang bibig. Kasunod ay ang buong lakas niyang pasigaw na pag-utos na silang lahat ay lumabas, kung saan sa sandaling ito ay kanyang masabi ay ang paglabas ng mga alaga niyang centipede sa loob ng kanyang damit. Samantala mapapansin naman natin ang muling pagpapakita ni Yowa ng gagambang katawan nito sa mga tao. Habang ang mga alaga nilang tuko ay lumabas rin patungo sa mga balikat ni Huayon. Sa tindi ng kanilang pagkagulat, napanganga ng husto ang Palace Lord pati na ang mga elders ng Beast Palace. Hindi nila mapaniwalaan na mayroong alaga ang ating bida na mga centipedes, mga stone lizard, at pati na ang kasama nilang babae kanina ay isa palang gagamba. Hindi pa rin maproseso ang tagpo, natanong ng Palace Lord kung ano itong mga bagay. Sinagot siya ni Soryong na kung ano ang ibig sabihin nito sa pagsasabi na ito'y mga bagay, sabay sabi na ito ay malupit dahil ang mga batang ito ay ang kanyang mga nakalalasong nilalang na mga kasamahan. Paliwanag pa niya na ang sakit na kanilang nararamdaman sa tuwing nagkakasakit o nasusugatan ang kanilang mga alaga ay ganap niya ring nauunawaan. Wala namang may naisagot ang babae at natigilan lang sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi ay nagugulat namang natanong ng isang elder sa ating bida kung ang ibig ba nitong sabihin, ito ay mga nakalalasong nilalang na habang buhay niyang kasama. Giit naman ng isa pang elder na kahit sa kanilang Beast Palace kung saan ang mga hayop ay pinahahalagahan, walang may gumagamit ng salitang kasamahan.
Ang Palace Lord ay napangiti naman ng todo at nagsabi na kung ganoon ba. Kasunod ay ang pagtawa niya ng napakalakas sabay sabi na ito ay napakagandang pananaw. Saad pa niya na inakala niyang kakaiba na ang ating bida ay mayroong hawak na tali sa isang babae, ngunit kung ito ay ang gagamba niyang kasamahan, sila ay paniguradong mag-amo at kapanalig. Ngunit si Soryong ay pinagpapawisan lang na napaisip na ito'y isang hindi pagkakaunawaan. Pabalik sa mga matandang elders, nagsabi sila na para sa isang batang master na tawagin ang kanyang mga nilalang na kasamahan, marahil ang pagmamahal nito ay malalim kaya ang kanyang abiso ay paniguradong nagmula sa puso at hindi nila ito pwedeng balewalain. Ito'y pinasang-ayunan din ng Palace Lord sa pagsasabi na tama ang ating bida. Dagdag pa niya habang makikita natin ang tuwa sa mukha ni Soryong at ni Hwayon, na ang mga gusali ay maitatayo lang muli. Ngunit ang mga tao at mga alaga ay hindi na pwedeng palitan. Nang bigla na lang nitong hinampas ng napakalakas ang kanyang kamay sa lamesa. Kasunod ay ang pagtayo niya at buong loob na pasigaw na nag-utos na tipunin ang lahat sa Beast Palace papunta sa kanilang bulwagan dahil sila ay maghahanda upang lumikas. Matapos nito ay maririnig sa buong lupain ang malakas na tunog ng trumpeta upang magbigay babala sa lahat ng mga mamamayan. Makalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang pagtitipon ng mga tao kasama ng kanilang mga alaga. Di kalayuan dito ay naroon ang grupo ng angka ng Tang at ang Palace Lord na nagpapasalamat kay Soryong. Hinawakan niya ito sa kanyang balikat sabay sabi na ang sitwasyon ngayon ay kritikal kaya patawarin siya nito sa hindi maayos na pamamaalam at sa hindi pagbigay ng tamang pasasalamat. Ngunit iginiit lang ni Soryong na huwag niya itong intindihin dahil ginagawa niya lang ang dapat gawin ng lahat. Natuon naman ang kanilang atensyon sa babae dahil sa paghihingi nito ng kapatawaran kay Soryong sa naganap na pagtatalo kahapon dahil hindi niya alam na siya ay sinsero, siya ay sinagot ng ating bida na ito ay maayos lang. Ang pangalan ng mabangis na babaeng ito ay si Solpyo na nangangahulugan bilang Snow Leopard, siya ay isa ding elder at ang babaeng anak ng Palace Lord. Namangha naman siya ng todo dahil hindi niya inaakala na hindi lang iisang nakalalasong nilalang ang sumusunod kay Soryong. Habang sinusundot ang pisngi ng isang centipede, nagpakiusap siya sa ating bida na kung magkakaroon nito ng anak ay bigyan siya nito. Subalit bigla na lang naagaw ang atensyon ng lahat at nagulat ng husto dahil sa isang napakalakas na pagsigaw ng isang nilalang galing sa malayo. Natukoy ang malakas na tunog, natatakot na natanong ni Solpyo kung ito ba ay nanggaling sa isang elepante. Di kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay mayroon silang pansin na nakakahindik na kaganapan. Ito ay isang tumatakbong dambuhalang elepante na walang tigil na pinagpipiestahan ng mga demonic ants. Nakikita itong pangyayari, nababahalang naisip ni Soryong na ito'y masama dahil ang elepante ay patungo kung saan sila naroroon. Hindi naman makapaniwala ang mga elders na ang napakalaking elepante ay nadadaig lamang ng mga langgam, samantala mabilis na pasigaw na nag-utos si Soryong na sila ay magmadali dahil wala ng oras. Kasunod ay ang pagtuon ng atensyon niya patungo sa Palace Lord upang magsabi na kinakailangan na nilang lumikas dahil papalapit na ang mga demonic ants, ngunit ang naging tugon lang nito ay hindi. Paliwanag nito habang napupuno ng takot, na ito'y huli na, dahil nagawa na ng mga insekto na marating ang pasukan ng Beast Valley. Na siyang nagpapatutuo dahil habang makikita natin ang kinaroroonan ng grupo, di kalayuan sa kanila ay ang mga demonic ants na matagumpay na nalupig ang dambuhalang elepante sa pasukan ng Beast Palace. Dahil dito, wala na silang pagkakataon ngayon upang makatakas.